Ang dahil ko natutunan sa commute na nadukutan na ako, na hulog bariyagang na ako, nabuksan na yung bag ko, lahat yun. Pero meron po ba kayo experience sa live hosting? Yes! Kahit wala! Hindi ko lang kung in-enjoy ko, parang mas na-stress ako eh. Fascinated ako sa mga crystals, sa mga gemstones. Worth it ba bumili ng sobrang mahal na custom designer suit para sa isang event kahit alam mong isang beses mo lang mapipicturan para sa Instagram feed mo? Hindi na ako nag-waste ng energy sa something na saya lang. Pero from time to time, okay lang mag-have fun. Sa buhay, ang dali maging confident sa decisions natin. Mag-shift ng career, gumastos sa matagal mo ng gusto, sumugal sa love life, o yung mga random decisions na parang, ito na yon. But after some time, bigla ka na lang mapapaisip. Wait, worth it ba talaga yon? Welcome to Worth It Ba with Erica Lucas at Joel. Ang podcast kung saan pinag-uusapan ang real-life decisions. The excitement, the expectations, the sacrifices, at yung reality check pagkatapos. Walang filter, real talk lang. Mga kwentong totoo, reflections na relatable, at barkada-level conversations about life choices. Because every decision has a story. Pero sa huli, isa lang ang tanong. Worth it ba? Powered by Salmon, making smarter money decisions simpler for everyone. Hey! Welcome back! Yes! Ito na! Oh my gosh! Ang bilis! Yes! Welcome. This is the season finale of Worth It Ba? Yeah. Can you believe it? Alam mo, parang ang bilis lang doon, Ate I Joel. know! 12 episodes na agad yun. Hindi to totoo, hindi to totoo. Okay. Ang daming chika, ang daming learnings, ang daming kwento. I love it. And kung di nyo pa rin kami kilala, okay, hi, I'm Joelle. Yes, and this is Anchor. This is Erica. Hello mga ka-worthy! Last episode. I know. Siyempre, ilalaban natin yan. With Mhm. more learnings, more lessons. Of course, of And course. ang ganda kasi, ang saya ng conversation na to. Kasi we're gonna be talking about like, ano yung parang moment na nag-shift when it comes to, yung parang kumikita na tayo, ganyan. Yes. Tapos parang, hindi naman tayo laki sa hindi naman tayo mga nepo baby. So when something shifts, there's always that big project that comes na parang, I made it. wow! Wait This lang. is it. Iba na to Ganon. Okay. So, ano yung feeling mo ng mga moments na yun? Na parang, hala, wow! Yung mga ganun. Okay. I think yung sa akin, nung nakakuha ko ng malaking TF, kinalimutan ko na yung mga tao sa paligid ko. Who you Naging mayabang pala. Hindi. Na-share ko to dun sa isang episode natin. Nakalimutan ko kung sino. Oo. Pero naalala ko nga yung rumarakit ako ng student ako ate. Tapos nung nakahawak ako ng unang paycheck ko na like 5 digits ate. Parang life-changing siya sa estudyante, di ba? Oo. Parang feeling ko kaya ko bilhin lahat ng kailangan ko nung time na yun. Feeling ko makakabili ako ng bahay at lupa kahit hindi. Yung gano'n, yung parang feeling mo ang yabang-yabang ko sa araw na to. Pero Oh hindi my pala God. ganun yun. Hindi Ikaw? na nangyari, no? For Yes. me, I think it was also a commercial Yun din kasi yung parang isang bagsakan. Like, okay, it comes after mga 6 months pa Yes. tayo delay. Mm-mm. After, pero pagdating parang, wow, posible pala to. And as beyond yung mga who you, very siya, expansive. Oh, Kasi yes. parang, ay, posible siya. Ano pang pwedeng mangyari? And then it opens you up to other possibilities na, yes, may pressure. May ganun din na hindi ka rin handa and medyo, it can go many ways. It can go different ways. Pwedeng parang, minsan matatakot ka na lang tapos kakapitan mo na lang forever or di kaya parang wawaldasin mo. Oh, yes. Or you want more. I mean, I Yes. think para sa marami naman, it's always like, you want more. How can we do more of this? And you want to work harder. You want to try. You want to experience that again. So, And speaking of work harder, eto, gandahan na natin ang chikahan. Dapat hindi lang kami ni Ate Joel yung marinig nyo. yes. For today's video, so related yung guest natin for our finale for today because he is the definition of work hard, spend harder. Ay, ang ganda ng mantra na yun, no? But make it smart. Yun yung important. Yes. Ulitin natin work hard, spend harder, but make it smart. Huwag niyong kakalimutan yung ibang parts. So nakikita niyo siya sa malalaking stages and super dapper sa mga sa mga damitan niya, sa mga suit niya, of course. And laging mukhang mabango. Para anak ata ni Lord. Grabe. At walking aesthetic
ng social media. Yes, at ang Diba? dami niyang gusto, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang time. Host, digital creator, sports advocate, glass sculptor pa siya. At at alam mong parang charm. Oh, He's a walking charm with the charms na ginagawa niya rin. Oh, Yes. diba? I love it. Let us all welcome Yas Shazan! Hello, guys. Hi, Hi, guys. Grabe naman yung intro. Parang na-pressure ako sa intro na yun, ha? Ikaw naman ang gumawa nun Oo para nga sa eh. sarili mo. Alam, ikaw yun. Yes. You Ina-enumerate embodied, Oo. you embody this and deserve. Kasi work hard, work smart. Oh, And diba? very interesting. Actually, nasa intro pa lang tayo, serious. Parang, ang dami niya nang ginagawa. Ang unang katanungan ko ata doon, paano mo napapagkasya yung mga ginagawa mo sa isang araw Oh my God. or sa oras na meron ka? Oo, pinangarap mo ba yun? Well, Na maraming- pinangarap kong makakawala sa 9 to 5 Oh. ever since gumraduate. Kasi parang, Mm. alam mo yun, nung nag-OJT ako, bumalik agad sa yung college. Nag-OJT ako, naranasan kong magbiyahe from Malabon to Pasig. Taga every Malabon day. ka, serious? Oh, Malabon ka? Napotas! Oh my God, Malabon! Tama. Di ba grabe yung baha doon sa area na yun? So parang na-witness ko agad yung hustle ng pupunta ako ng Pasig. Grabe ang call time ko doon 09. Dumadating ako 10 ha. Before lunch. Oh, no. Pero OJT ako noon, which lucky ako dun sa napunta akong OJT. Hindi sila strict sa time. Okay. Kasi as a okay. Fine arts, alam mo na parang design kami doon. Ganyan-ganyan. So fun. So parang sabi ko, parang di ko kaya to. Pagka graduate ba ako, gusto ko ba to? Yung parang papasok ako everyday, ang layo-layo. Tapos pinangarap kong hindi agad mag-ganon. At from the very beginning. So kaya feeling ko, ang kapalit naman nun, ang dami mong gagawin sa buhay. Ang dami mong kailangan gawin just to survive. Oh, Hindi, yes. di ba? If you have 9 to 5, you have stability. Parang stable ka. I mean, alam mo may dadating sa'yo every month. Pero pinili ko tong landas na to dahil wala, parang choice ko siya. Tumalon siya Ayun, dun sa tumalon ako dun sa mas freelance mahirap na freelance world. Which yun nga. Kaya siguro, ang dami. Yan, ang dami kong Oo. pinagagawa sa buhay talaga. Kaya yung mga kilala ko, ano pinagagawa mo? Actually, hindi ko alam yung sasagot ko. Parang ang dami nga Right. naman. Yun. So, I think it's helpful though, no? Na parang kahit sa OJT pa lang, like clear na sa'yo na, Yes. okay, this is not the path for me. Like, yay, buti, maganda yung environment. I'm sure nakita mo rin yun na mga learnings, ganyan. Pero yung early on na, okay, sure akong hindi ito. So, ito, Yes. try natin yung ibang mga bagay. naging eye-opener talaga siya sa akin. Actually, fourth year high school pa lang. Ang layo na binabiyahe ko. Parang from Malabon to Taft naman. Doon yung school ko sa Pedro Hill High School. So, PCU Union Science High School. So, alam mo yung siksikan sa LRT, ang aga ko siyang naranasan. Papasok ako, Yes. napawis na agad ako. Ganun. Tas- Papunta ka palang uwian na. Tama. Ayun. Tapos, syempre athlete din. Pag uwi ko, gabi na. Training pa kami, volleyball. So, naranasan ko yung commute talaga. So, ang dahil ko natutunan sa commute na nadukutan na ako, nahulog bariyagang na ako, nabuksan na yung bag ko, lahat Oh my yun. So, gosh. parang na-expose agad ako ng maaga sa outside world. Oh, outside world. And Yeah. it wasn't easy, ha? Yung kalbaryo pa lang ng pagbiyahe pa lang. At Tama. estudyante pa lang siya Yes. noon. So, walk us through nung nag-shift na yun. Yung parang, yung pinag-usapan namin ni Erica kanina na parang that one big project Oh, that yeah. changed everything na parang, Oh. Ay! What? Yes. Ganun. I How was might, that? I might not see yung parang one big agad. Okay. Parang feeling ko ano siya, naging unti-unti siya. Parang hindi siya parang oy, one time, big time. Ay, ang laki agad nito. Parang feeling ko, kasi parang high risk din ako eh. Parang high risker ako. Like, ang dami kong gustong gawin. So, parang yung transition na yun, yung yun nga, parang may kinita ka na ganito, ay, parang, ang dami ko agad gustong bilhin. Yes. Ako naman, ang dami kong gustong bilhin, pero smarter way. Like, parang, may luho, pero sabi ko, paano ko mas palalakin ulit to? Parang naging ganun ako in a way. So, parang unti-unti, parang hindi siya one time, big time na boom. Parang unti-unti, parang palaki ng palaki. Kasi parang sa investing, di ba, parang para mas pataasin mo yung worth mo, parang kailangan mong gumastos, kailangan mong bumili, kailangan mong mag-invest ka. And then hanggang lumaki yung value mo. Parang feel ko naging ganun yung yung journey ko. Why do you think so? Na ganun yung path na napuntahan mo instead of yung usually pag may malaki parang Enjoy. Sino kaya dyan? Ganyan. Enjoy. Or iba-iba, like we mentioned nga kanina. So parang may nagsabi ba sa'yo na, kailangan mas invest dito?
what happened there and sinong nagsabi sa'yo? Or ano yung experience that made you think na, okay, we have to be smart about this? Siguro, one thing na nakatulong, kasi yun nga, freelance ako, graduate ako 2012. Oh, tanda. 2012, tapos freelance yon until 2016, dumating yung time na may sister-in-law ko na napunta sa isang insurance industry. Okay. So, ako naman, parang, ano lang ako lagi, go-getter lang ako lang. Pag may aya sa akin, go agad ako. Laging ganon. So, sabi niya, sama ka sa akin dito, turuan kita ng ganito, ganyan, how to, parang insurance, investment, and all. Exacto, yung lumipat kasi ako agad, parang out of nowhere, biglang ako umalis ng Malabon. 2015, parang, okay. parang ayoko na. Oo, like, nag-rent ako ng isang condo muna sa Quezon City. Sakto yung condo na yon, malapit yung office ng insurance company na yon. So sabi ko, sige na nga, parang wala naman ako alam dyan at all. Ano alam ko sa insurance? Parang financial graduate ako. Right. Tapos, yun, punta ako doon. Tapos training agad. Parang nag-training agad ako. May exam pala siya. Oh, okay. My goodness. Yes, so, yes. may license pala siya. Oh, Oo. okay. So yung... Pumasa naman. Yes. Eto na nga. So, 2 or 3, 2 parts siya. So yung first take, binagsak ko isa. Okay. Kasi parang hindi ko okay. seryoso. Akala ko parang stock knowledge, parang about investing, about gastos, ganyan, insurance and all. Yung pala may mga technical words pala talaga na kailangan mo intindihin. Kasi magiging licensed insurance advisor ka. So yun, tapos siguro doon nagsimula yung journey ko na parang laging mantra doon, parang only, ano yung mantra namin lagi, spend on something na kaya mo lang. Spend within your means. Within your kumbaga. means. Right. Laging ganon. So tumatak na sa akin lagi yun. Pero syempre, hindi ko siya nasusunod lagi. Okay. We love an Tumatak honest lang. king. Okay. So doon nagsimula yun. Alam mo yung kahit, nandun ako lagi sa part ko na parang, sure ba ako mababayaran ko to next month? Lagi akong ganon nun. Okay, no, that's Lagi good. akong ganon. As in, laging ganon. Kasi freelance di ba? Ito yung ayun, so, napunta na ako sa insurance industry. First month, laki ng kinita ko. Yay! First time, naka 6 digits ako. Uy! Okay. So, nakuha niya si 6 digits. Yes. Ano muna yung feeling mo nung nakuha mo na, eto ang sasabihin ko? Kasi parang wala lang sa akin na parang, ginagawa ko lang naman yung tinuro sa akin. Parang go lang ako ng go. Wala akong pake kung ano yung pumapasok, kung ano yung lumalabas. Bibili ko lang kung ano naman yung gusto ko, ganyan. Actually, isa pa sa nag-start, etong accessory din na to. Before that. Pero, ayan, ibang story naman yun. Pero doon tayo napunta sa insurance industry, di ba? So, yung first 6 digits na yun. So, nag-rent ako ng condo doon. Yes. Biglang in-offer nung agent, sir, tignan mo to, rent to own. Ay. Oh. Nakakuha ko ng Yeah. 6 digits. Okay. Sabi ko, sige, magkano? Ganyan. Ako wala akong alam sa mga, syempre pag bibili ka ng condo, alamin mo yung extra charges. That is Yes. huge. Ang dami nun, di ba, pang Mhm. usapan yun, di ba? Ang dami pang mga extra charges. Ako, sabi ko, parang kaya naman. Ako inisip ko, parang sayang din yung nire-rent ko monthly. Right. Yun na lang inisip ko. Sabi ko, lagi in-advise ng mga tito-tita mo lagi, huwag kang magtapon ng pera sa rent. Ganyan, bla bla bla. Dapat meron kang They sayo. always I say mean, that, yes. kung ba't magtatapon ka ng pera sa rent, kung pwede mo naman sa'yo na lang sana. Ganyan. So doon nag-start. So binili ko agad yun. Down agad ako. Okay. Dinown ko agad doon. Okay. Okay. Yun, syempre excited ako. Bili agad ako ng gamit. Bili ako ng Oh, wow. yung mga furniture, excited. Okay. Syempre parang as a fine arts graduate, parang mahilig ako magde-design ng kung ano. No? Oh. So dinesign ko yung condo. Yun, so parang high risk siya. Doon nagsimula yung pagiging high risk taker ko. Tama ba? High risk taker. Yun. So yun. And how did that go? What were the lessons from that? Ang laki nun Ang laking Condo risk agad. nun Ang Oo. daming lessons. Up until now, naging ko siya. So from 2016 ko, yun yung first property na nakuha ko. So, lesson, siguro hanggang ngayon natututo pa rin ako sa mga decision ko sa buhay. Oh yeah, important pa rin naman yan. So 2016 yun, di ba? 10 years after, ano yung mga biggest things na parang with what you know now, how would you have approached it noon? I think, hindi naman sa panagsisisihan. Kasi pinili ko yun eh. Parang yung stress na nakuha ko lahat, naging lesson naman siya. Okay. And those are? What are the Lessons. stressful So ito na. Ito Di na. ba 2016, kinuha ko siya. Okay. So rent to own. While you're living, binabayaran mo na. Ilang Yun yung maganda taon doon. ang rent to own na in-offer sa'yo? Yung first, kasi usually, di ba, pagka nag-acquire ka ng property, pag hindi mo kayang i-full, iba-bank loan mo yung remaining. So, nabayaran ko na yung 20%, so 80% remaining sa bank. Okay. So, 10 or 15, depende na rin sa ilo-loan mo. So, 2016 yun.
So natuto akong maging tsumika na dahil sa sales, dahil hindi ako madaldal. Right. So fast forward 2 years after, 2018, meron akong teammate before sa PCU naman kasi nag-transfer lang ako sa UST. So may teammate ako na ano siya, parang magaling siya sa real estate. So parang manager na siya yung position niya. Pero kabatch ko lang siya. Sabi niya, oy, nasa sales ka pala. Ba't di mo itry mag-real estate? Inaya niya ako mag-real estate. Okay. Go lang ako Yes, sa... Tumalas go-go. ka din doon. Tumalon din ako doon. Okay. Pinagsabay ko yung insurance and real estate. Which is in fact, ang laking tulong din niya. Kasi parang, anday kong nakilalang tao. Ang dami kong nakikilalang kung sino-sinong client. So, ang nangyayari yun, yung mga clients ko sa insurance, benta ko ng condo. And then, gano'n. Strategy. So, clients ko sa insurance, benta ko din. Sa condo, benta ko ng insurance. Parang gano'n. Tapos, 2018, yun nga, napunta kasi ng real estate company. So, meron naman in-offer doon. Ang daming offers. We love the offer May tar. offer doon naman. Sabi, wait, Kukunin. may ano naman, no? May employees discount. Pag bumili ka ng ganyan. Oh. Okay. Yan. So, Mhm. So, syempre, kinumpute ko pa rin as a insurance advisor, financial advisor. Kukumputin mo yung expense mo, ganyan, na hindi naman nasusunod. Mhm. Kahit sabi mo, dapat ito lang yung spend ko for this month, hindi naman nasusunod sa akin yun. So, parang ganun. Kinumpute ko, sabi ko, kaya pa ba? Sabi ko, sige, kayanin. Kaya. Go! Kaya niya. Okay. Kinuha Pinalaki na siya ng naman. Pero 6 months. pre-selling siya. Okay, Ang maganda sa okay. pre-selling, parang nagbabayad ka ng mababang amount for 5 years, let's say, bago habang ma-turn wala over. pa. Oo. Pag turn over na siya, kailangan mo na siya full pay. So, Hmm. binayaran ko siya ng 5 years. Wala lang. Parang feeling ko, yun yung investment ko. Oh my God. Invest ako dun while meron akong titirahan na property. Mm. So, yun. High risk na naman. I mean, risk taker na naman. Oo. So, yun. Grabe ang mga risks na Mm. tinake. I know. know. Grabe. So, parang nasa mga real estate yata yung pag-risk ko na. Well, ayun nga. Fast forward to today. So, doon na ba tayo? Sa today na? Or the lessons that you picked up from these things na wish you knew them na would you have done these things? Would you have maisip mo bang dagdagan mo na yung ipon or Yes. lalakihan yung more rackets pa ba? May iibahin ka ba sa ways mo? with what you know now? Parang feeling ko, hindi ko siya masyadong event. Siguro, pero case-to-case basis kasi feeling ko eh. Ako naman kasi, I'm lucky enough na ako lang sarili ko lang yung responsibility ko. Well, parang normal naman na tumulong sa family pag, if you can. Pero naging lucky ako na ako lang. Privilege din yun na Oo, hindi kailangan privilege. isipin Oo, parang na- ikaw muna tapos kung may Mhm. mga mistakes man o parang kailangan bumaluktot lang muna ng slide parang ikaw lang. Si self lang. I mean, Oo. yung responsibility ko, ako lang. So Yeah. parang, That kung nasa helps. same situation ako before, parang feeling ko hindi ko siya, I mean, kung yung lesson ko man doon, siguro mas bawasan ng konti yung Okay. pagiging risk taker ko. Kasi napagod ako ng slight nitong past 4 years Kasi because of that. hinahabol mo, no? Ang dami kong hinabol. Ang interesting, no? Kasi when you're in your 20s, yun din naman yung lagi. Parang i-risk mo kasi Go get. mafe-figure out mo Mhm. rin habang may energy. Yes. Mhm. Granted, doon din naman yung marirealize yun na Yes. parang, okay, binawi mo talaga. You had to hustle hard Mhm. para bawiin at kayanin. Kasi yun yung sinabi Kinaya rin niya. Kinaya naman Oo. niya. Pero if I may ask, dahil na-chika mo na like, kung kayang bawasan ng slide, babawasan, may naging regrets ka ba along the way? Sa mga risk na tinake mo? Or wala naman, lucky enough na wala naman. Na kinaya talaga Oo, ng na truly. super kaya naman. Nitong medyo nag-struggle lang ako nitong talaga, 2023 up to late. Let's say, sabihin natin early 2026. Mhm. Mhm. At first, niregret ko kasi kumuha ko ng townhouse naman sa... Ang daming kinukuha talaga ni Sir. Diba? Yun pala yung pagano na Parang pagano dapat niya. may mga kabanding tayong ganito. tao. I love Parang it. wala akong magawa. Tulungan mo ako mag-invest. Diba? Kailangan Ayun. natin ng gano'n. Baliw nga, di ba? So, nakakuha ko na... Gusto ko tumatawa na. Natatawa yung producer namin. Kasi kapag kami nababoard dito, sir, umorder lang kami pagkain. O, di ba? Ang saya. Sa townhouse, charang. Ayun. So, 2022 That's naman. bigger, yeah. Oo. So, syempre yung unit ko sa Quezon City. Small Okay. lang siya, 24 square meters. Pero wala akong problema doon. I love it talaga. Started with that. Oo, yeah. ang dami kong pinagdaanan. And ang dali linisin. Mhm. I swear, ang dali linisin. Kahit ang dali linisin, hindi ko pa rin inaaligubok pa rin minsan eh. Kasi ang liit, di ba? Yeah. So, parang big jump to 2022. May nakita akong towers na parang, mura naman. Parang, I mean, parang yung worth nito, parang ang liit lang na condo nito dito sa
Quezon City, sa, let's say, sa Makati. Right. Sobrang liit lang yan. Ang laki nung, I mean, for me, malaki yun. Like, magagawa ko yung, kaya ako siya kinuha in the first place para magawa ko yung art ko. Yung glass sculpture ko, which is hindi ko siya magawa sa condo. Kasi Right. I don't have enough space. And, my God, sa condo, pamahal yung parking space. True. So, parang inisip ko nung nag-compete na naman si Oo. Loco. Nag-compete na naman. Akala mo pag kinompare mo sa binabayaran mo na pag lumipat ka, parang malapit. So yun, ang nanghinayang ko lagi dun sa sa parking space. Ang mahal, parang, nung time na yun, parang 5 na siya per month sa Quezon City. Ngayon, 7K na Oh, okay. per month. Tapos parang, ayun ko, nanghinayang ko. And then, inisip ko na lang, ginaslight ko yung sarili ko. Kailangan ko siya. Kailangan ko ng space. Ang dami ko ng gamit. Yun. So, Okay. in a way, siyempre pag nag-struggle ka, isipin mo lagi yung mga negative na nangyari sa'yo di ba? So parang lagi kong inisip, shit, nagsisisi ako, ba't ko kinuha to? Okay. Yung taon house, ang mahal talaga ang daming nangyayari. Alam mo yung parang nando ka sa kababaan, biglang may masisirang bubong, may masisirang tangke, may tatagas sa Sabay-sabay. tulo, may Right. anay, lahat nandun. Lahat nandun siya. Parang isipin mo, parang magsisisi ka. Parang, but at the end of the day, parang bumabalik ako dun sa ko, na parang pera yan, kaya mong kitain yan. Anytime, kaya yan. Nandyan lang yan. Ang daming opportunities dyan. Nandun Yung medyo nakakaano naman na parang nitong medyo, siguro, May, hindi, May pa lang ngayon. Kaka-June lang pala. Kaka-June. Pero parang Feb, parang medyo, doon ako medyo naging okay. Kahit paano. So parang naisip ko, so ganun pa rin talaga. Face lang yan. Kaya mong pagdaanan yan. So yung lesson ko doon pa rin, yun parang, niregret ko siya, yes, nung time lang na yun. Pero nung nandito na ako ulit, na parang, Worth it. Kinaya na. worth it naman, kaya naman pala. So parang go pa rin, sige, laban lang. Ayun. Galing. Very interesting. Ang dami nating natututunan kay Yos. Oo. Ang Pero dami hindi ko siya ina-advise na parang gawin siya na parang risk. Oo, try nyo Pag lang. kaya mo, go. Yes. Pero kung, oo. parang, I mean, kung may anak ka, dapat priority mo pa rin anak mo, di ba? Parang kasi ako, that's just me. That's just my journey. Oo. Kung ba't nandito ako. Yes. So, iba-iba tayo ng pinanggagalingan. Huwag kayong masyadong gaya-gaya Oo. bigla. Pag-isipan muna natin Yung ang mga mga bagay-bagay. Yes, factors, of yung course. mga incoming as well. Pero Yes. definitely, ang laki ng risk nun kasi full freelance ka na all throughout, no? Ever Yes, since, oo. no? So parang, every month, di ko alam kung magkano yung dadating sa akin. Ganon. Stress ako for Oo. you. I love it. It's not for everybody. But dang, yung making that big choice na palaki ng palaki yung mga properties na to. And then, so, in-expand mo So, you got into sales for insurance and real estate. Tapos, syempre, sa binanggit namin kanina, marami ka pang in-explore. So, how are these things? How did you get into these other industries also? Yes ka lang ng yes? Pumasok ka na lang ba? Kumatok ka sa mga pinto? Anong ginawa mo din nun? So, bukod dun nga sa insurance and real estate, yes ako ng yes nun eh. Yes. So, until I find what I really want, Okay. kasi parang, meron akong circle of friends na lagi kami nag-usap like 10 years ago. Siguro, 3 out of 5, hindi nila alam ano yung gusto nila sa buhay nila. Siguro yung 2, sure na sila. Which is parang, in a way, nakakaingit na parang, paano yun, na alam mo na agad, at a very young age, alam mo na agad yung gusto mo. Ako parang, ang dami kong pinagdaanan bago ko malaman kung ano talaga yung gusto ko. So parang, yun nga, parang dahil siguro sa pagiging go ko lang, until na na-realize ko na ito na talaga yung gusto ko. Gusto ko na talagang nasa art industry. Yan. Tapos nagagamit ko pa rin naman yung sales industry. I mean, up until now, nasa insurance industry pa naman ako. Pero hindi na lang as intense as before. Na 2016 pa, di ba? So magte-10 years na ako this Oo nga. August. Yeah. So, ang dami nating napuntahan from the different industries and now you are focused sa gusto mo talaga, which is art. And social media na. And ang dami niya talagang Creating, time. oo. Yes. So, pag-usapan naman natin yung shift na nag-start ka na to what you really wanted. May mga in-invest ka ba nun na like, kunwari, mag-start ka with social media. Meron ka ba mga in-invest na, kailangan ko ng gamit, kailangan ko ng ganito, or nag-stick ka to what you have. Na And like, then, magpa-phone muna ako, tapos eventually, kapag meron ng traction, tsaka tayo mag-invest ng mga gamit. Paano naman yung atake mo doon? Kasi iba yung atake niya sa real estate. Talaga siyang go. Go lang ng go si Yos doon eh. So, punta tayo dun sa social media and sa art if you can share. Sa social media siguro, paano ba nag-start yun?
parang medyo na-apply ko minsan yung isa real estate na parang, ay, kailangan ko to. Parang may bago akong gagawin, ay, kailangan ko to. Lagi ako nag-research agad kung ano yung mga kailangan. Tapos parang hindi ko siya titigilan. Hanggang sa makuha ko yung dapat ko makuha. Parang ganun. So, social media siguro nakatulong na parang, ay, kailangan ko ng Osmo Pocket 3 para, which in fact, nakatulong talaga siya. As in, parang ginanahan akong gumawa ng contents everyday. Nagagamit ko din siya sa work sa gallery. I mean, factor din siya na parang, alam ko lang kung ano yung kailangan ko siguro. Alam ko na ito yung kakailanganin kong gamit. Well, di mo maiwasan minsan na parang luho lang yan. Parang additional. Chinek mo rin sa sarili mo. Oo. Talagang kailangan. Oo, pero ako parang mas practical ako siguro. In a way, gastos man siya, pero practical wise. Do I need it? Kailangan, mas, nandun ako sa side na mas kailangan. Alam kong kailangan ko to and mas gaganahan akong gumalaw pag meron ako nito. Yun. Okay. Very Gen- interesting. very- May mga ganong tao parang sabi lang din ng ibang friends ko, hindi gagastusan ko na kasi pag ginastusan ko na sisipagin ako dyan. Actually, hindi rin Is that how natutupad that works yun eh. for you? Or Before okay. hindi ko siya natupad. Okay. Okay. 2018, sabi ko nauso yung vlogging noon. Okay. Meron akong mga cameras na bigay ng kuya ko. Sabi ko, ay, bibili ako desktop para magaling ako mag-edit. Okay. Wala namang natupad doon. Okay lang. Pero at least Wala parang, natupad doon sa desktop. I mean, nabili ko yung desktop. hindi Wala. nagamit. wala ka Okay, so na-edit? Na-edit ko nangyayari. siguro 3 videos. Ganun. Wala. Okay. Okay, so may mga times pa rin na May hindi times. na... Lately, hindi na. Mas wise lang. na kasi nga, ayun nga, palaki ng palaki expense. So, Right. wiser na. And I'm lucky enough na may mga friends or supporters na nagbibigay sa akin ng like gamit na Ay, wow. for like yung camera, parang sponsor, ganyan. I love Yes. But I'm also curious, no? Parang building your portfolio of the things that you have already, the properties you've acquired, and then entering this industry also where you have to also have a certain image din. May mga times ba na parang nalunod ka sa mga pinasok mo na parang, wait lang. Hindi na siya makahinga. Teka lang, wait lang. Parang, ganyan na ako. Did that ever happen? Or talagang nilaban mo talaga? Hindi, it is not an option na malunod dito. Walang susuko. Actually, nakakalito. Nakakalito yung branding talaga. Sa totoo lang. Kasi di ba parang social media, kailangan mo daw ng branding. Dapat ito, yung brand mo, isa yung niche mo or whatever. Parang, ini-stress ko siya ng 1 taon ba? Or ano ba yung branding ko? Parang ako, bahala na lang. Kung ano lang i-post ko, go. Yun na lang ako lagi. Like parang hindi na ako masyado sa branding. So kung ano yung ginagawa ko, yun na lang inilalabas ko. Like, I'm into sports. I'm into art. I love cats. I have 3 cats. Kaya cat yung Kaya cat yung sculpture ko. So parang hindi na ako masyadong dun sa parang eto na yung branding. Dapat Okay. bantayan ko. Parang, So there was not, parang walang pressure among hindi ko your na peers to pinipressure. be able to like show up a certain way and to present yourself in a certain way. Kasi ito yung mga expectations na napakita mo, ganon. May mga ganon, was there a moment? parang wala naman. Siguro, I love that. kung may manager ako na like personal manager, siguro i-guide talaga niya ako na ito yung branding mo. Baka pwedeng makatulong din. Why not? Pero since ako lang naman mag-isa, like, hawak ko naman kung ano yung gusto kong gawin. Parang go na lang. Kung ano na lang ilabas ko. Okay. Go. So, ang ginagawa ko, check ko lang algorithm. Ay, ito yung nag-work. O, di yun yung pupush ko. Parang, ayun na yung naging guide ko. Parang hindi na ako masyadong into branding. Well, minsan nakaka-inget yung may branding ka. Yung parang, ay, parang ganda ng branding nito. Sure Gusto kong na siya ano gayahin. gagawin. Oo. Di ba? Parang, hindi na lang. Kung ano na lang ako, yun na lang. So parang lumalabas jack of all trades siya even with his content. Yeah. Na, Naging I can ganun. do a lot of things. Tignan nyo, ang dami kong kayang gawin. Oh, Yeah, parang at that's first, true. di ba, parang may negative connotation kaya yung jack of all trades, di ba? So parang in-embrace ko na lang din siya na, ang dami kong gawin. Dami kong kayang gawin, dami kong gustong gawin. Hindi gagawin ko na lang. Yes. I love that. Oh, at least it's clear. Kahit na medyo na-confuse ka na onte, parang I think very clear din sa'yo kung ano yung gusto mo at hindi. Kung hindi man ka sigurado at a certain point nung una, at least you went away from what you didn't want. I think doon naman pwedeng magsimula kung hindi ka sigurado. Okay. So, ang dami. Ang fresh. Ang dami niyang ginagawa talaga. At actually, hindi pa yan yun, ha? Oo. May iba pa ate. Nag-host din siya. Yeah. Yeah. So, sige, Pero very hindi daw siya briefly. madaldal. Hindi ako madaldal. Briefly, Madaldal ako. paano ka rin napadpad sa mundo ng hosting? Alam niyo yung parang, yun nga, napag-usapan natin kanina. Fake it till you make it. Mhm. Oh my God, talaga. Kasi nakakatawa talaga kung paano ako napunta sa live hosting. Kasi iba Okay. yung digital, like,
live streaming, di ba? Mm-mm. So, napunta ako sa live streaming ng pandemic din. Kasi nga, di ba, daming nawala ng work. Ganyan, lahat nasa bahay lang. So, may nag-iya sa akin, tara, live stream tayo. Ang sarap ayain nito. Parang lahat ng inaya sa kanya Promise, nangyari. ang dali Game kong lang. hatakin. Mhm. So, live stream, napunta sa live stream, so hosting. Tapos, fast to 2022. Gusto ko mag-commentator. Yung sports commentating sa volleyball. Kasi nga parang, hindi naman ako naglalaro ng professionally, pero gusto ko nasa volleyball world pa rin ako. So, one way is to commentate. Parang you're talking about the game, tas meron kang partner na host talaga, tas ako yung nag-explain ng game. Okay. So, gusto ko pumasok doon. So, nakapasok naman ako. So, commentating. Tapos, 2024 ba or 2025, biglang may nag-PM sa akin. Okay. Sabi niya, hi, parang matagal na pala siyang fan ng volleyball. Tapos, nagpo-post, the power of posting din. So, pinapost ko yung Yes. commentating ko, na host commentating. So, parang, in a way, mukha siyang hosting din kasi talaga. Right. Pag na, di ba, tatayo kami, before the game, tatayo kayo sa gilid ng court, tatayo kayo may mic, and then mag-explain kayo ng intro or about sa mga mangyayari sa game, parang situation. So, parang hosting na rin siya in a way, di ba? Yun nga, 2024, late 2024, may nag-message sa akin na parang hindi ko maalala exact words, pero parang pwede ka mag-host ng isang year-end party. The live hosting Yes. na. Okay. Ang tanong niya sa akin, sir, meron po ba kayo experience sa live hosting? Okay. Okay. Ano ang isinagot mo? Yes! Kahit wala! Sorry pa sa nag-message, pero nalaman Sorry, naman. pero ano ko naman yun, kinontent ko na yun kung paano ko napunta doon. Oo, Inunahan ko chika na. dyan. After na. Okay, Ano, okay. this year lang, kinontent ko. So, 2024 yun. Parang ang briefing noon, October yata niya ako kinuha. Okay. Tapos, December, kasi year-end party ng BPO company. Oh my God, 1,200 Ang dami yung ng mga tao. ganong mga year-end party na ganyan. Ako parang, 1,200 yung tao. Okay. And solo host ka doon. Wala kang Ito host. yung magandang nangyari. Pagdating ko doon, alam mo kung sino partner ko? Si Joy Barcoma. ay wow! So, Okay. Full of energy. Yes. Love her. Okay. And ang matindi doon, syempre BPO, may mga foreigner. Full English, be. Okay. Paano na? So, Hindi mo ako like, digmaan pala yung pinuntahan mo talaga. digmaan pala. Okay. Alam mo, syempre ako, ginadyo ako. May script ba? May script ba? Kasi yung script, gusto ko reviewin. Oo. Kasi hindi ko alam talaga. Normally sa pag-commentating sa TV, parang meron lang kaming program guide. Syempre ano na yan, parang chikahan lang kung ano nangyayari sa game. Right. Eh iba pagka-hosting, syempre events, Yes. may program yun, di ba? I mean, hindi gumalaw yung prompter. Hindi gumana yung prompter. Okay. Wala, syempre, Joy Barcoma. Wala, sinalo niya na ako until matapos. Sabi ko, parang di na ako kailangan dito. Ang galing talaga niya. Yes. Ang galing ni Joy. Like, promise talaga. 2024 pa yun. So, hindi pa siya, like, ganun kilala like today. Diba? Ang galing niya. So, yun, nadala niya ako. So, parang, fake it till you make it. Pero did you at least enjoy that experience kahit na Mga medyo lessons stressful din. siya? Mm-mm. Hindi ko lang kung in-enjoy ko. Parang mas na-stress ako eh. Kailangan ko lang isang Alam mo yung kanta. anxiety ko doon, yung parang ina-anxiety ka sa mga, oh my God, nakaharap ako ganyan, nakangiti ako. Pero ang dahil kong ino-overthink. Right, Pero right. nakakapagsalta naman like pagka kinakausap niya ako. Pero alam mo si Joy, kaya niyang dalhin mag-isa sa lahat. So parang at least, Blessing din naman na Blessing you na- weren't by yourself Yes. and you had someone and like for her. sure hindi ako papayag kung mag-isa ako nung time. Okay. I mean, alam naman niya yung limits. Okay. Alam ko naman yung limits ko, for Okay. sure. Yeah. So, yun ang story, at least sa hosting. Sa hosting, yes. So, ang dami na nating napuntahan. And, bago din natin siya interviewin dun sa part ng Glasscopter na very interesting. I'd like to know, dahil ang dami mong ginagawa, Sir Yos, do you treat yourself every now and then? Kapag like, dahil ang dami mong ginagawa, or mas ano ka ba na hindi mo na siya napapansin na you have to reward yourself? May mga ganun ka bang system or dynamic within yourself na How do you, pag how do you nagawa ka pat yourself on the back? sa dami mong ginagawa. Mhm. Well, yun nga, travel din. Okay. Ikaw, diba, galing kang Korea, wow. Travel, ang gusto niyang ano. Travel ang Okay. parang reward ko din lagi sa sarili ko. And meron kasi akong toy collection before. Okay. Before. I mean, binabawasan ko na siya now. Okay, okay. So parang may times na parang lagi yung pagka may parang good job, parang napapatingin ako gano'n. Okay. So, yun yung mga luho. Oo, siguro toy. Medyo, pero late hindi naman na masyado. Okay. Mas nagbabawas na ako ngayon.
Kasi nga may property pa siya. May binabayang Pinamanage property pa eh. Bukod sa toy, yung lalagyan ng toy eh. Oo. Kailangan niya rin bayaran yung lalagyan ng toy. Okay. So yun ang yun yung, you still make sure to make yourself, reward yourself. Yes, of course. kumbaga. Very important yun. No? Parang hindi ka lang laging stress, hindi ka laging, of course, dapat reward mo din sa mo. Kain ka ng masarap na meal or whatever. Meron ka na ba, ito ay very curious question lang, meron ka na bang na-regret sa mga rewards mo Na binili. sa past? O na like, parang ang OA ko sa part yun. Sana hindi ko na binili yung reward. Oo naman. Like, kunyari may, ano ba? Siguro luxury brands. Parang, in a way, may regrets ng konti. Mhm. I mean, siguro isa lang naman yung regret ko. May bili ako parang shades lang na. Yung shades na parang almost 20k din. Aha. Okay. Ayun, regret Tapos siya. hindi mo siya masyado nagagamit. Alam mo, hindi ko ginamit kasi masikip pala siya. No! Tapos, Oo. yung one time, siguro third time ko lang siyang ginamit sa isang beach. Siyempre beach. Pinunasan ko lang siya ng gano'n. Pagtingin ko gano'n, puro gas-gas. May sand pala. Oo. So yun na, parang Ang regret. sakit naman. Sayang. Oo Sana nga binenta ko na lang or sana hindi ko na lang Oo, binili. sabi mo, Kasi hindi ko siya gasgas yung nagamit. 20K ko. Masikip pa siya yung ganun ka pa eh. As ang sakit pa niya dito kasi nga masikip. Ipit na ipit pa yung ulo mo doon. The rest, siguro hindi ko naman regret yung mga iba kasi alam Okay, kong at least. ginusto ko talaga. Oo. Alam kong, hindi man kailangan. I mean, gusto ko siya. Hindi ako bumibili ng hindi ko talaga gusto na parang just para makiuso. Moving forward, what are the things na pinag-iisipan mo na more intentionally pagdating sa mga luho? Mm. Na meron ka ba mga checklist? Meron ka ba parang, okay, kailangan pag nakaganito, ito yung deserve ko na or bawal na ganito. At least based on the past few years of rewarding yourself. Yes. Siguro, pag meron lang talaga akong gustong gusto, kahit ganong katagal yan, basta kahit gano'ng katagal yan, pag gusto ko talaga siya, Kukun. kukunin ko. Okay, Pero kung okay. meron akong nagustuhan today, tapos sabi ko next month, hindi ko na pala siya gusto, buti hindi ko binili. Hindi ko siya bibili. Okay. So, nandun ako sa part na May pag time. alam kong gusto ko, hindi ko siya titigilan talaga. So, may pa time frame ba na parang, okay, Oo. gusto ko to. Tingnan natin, let's check To back. reflect. Circle back in naman. Sabi nila, parang 3 weeks ba? May Di ba, may ganun sinasabi eh, silang iba-iba ganun, di ba? eh. Parang hindi ko Oo. lang exact parang time frame na parang pass ka ng 3 weeks. Kung gusto mo pa rin yan, gusto mo Gusto yan. mo siya Oo. ba? Pero ako parang hindi naman. Hanggang matagal din ako bago, Months, like, ganun. lalo na pag mahal. Like, gusto ko ba talaga? Gusto ko. Okay. Mm. Paghihirapan ko siya talaga. Bibigyan mo muna mag-a-allot ka muna ng panahon. Bigyan para natin ng ma-realize. moment, hingahan. Oo. Kung emotions ko lang to na gusto. Important talaga yun. Lalo na't madali na rin kasing makuha yung mga gusto natin. So, Baliktad nga ako eh. Mas naging maingat ako doon kaysa sa property. Mas naging impulsive ako naman. doon. Mas naging impulsive Para ako sa balance. property. Tapos parang, ayun nga. Ayun. Sa property kasi jump lang siya ng jump. Oo, parang ako naging, go ako ng go bigla. No? Parang, in a way na pasubo talaga ako dun sa mga property. commitment no na. I mean, I'm amazed, honestly. But, Feeling ko naging motivation ko din for me to work harder talaga. right. Ayun yung isa kong talaga, motivation. Sige, kunin ko yan para kahit bahala na next month. Pero alam kong Bawal gagawa ka ko na para. tamarin. Oo, Bawal bawal ka tamarin. Mm-mm. Yun. Parang yun yung purpose niya. No? Okay, so now let's talk about also you finding the joy of sculpting glass. No? Yes. Becoming this glass Very interesting. sculptor. Kasi sabi mo, for a time, you weren't sure din kung anong gusto mo. What led you to exploring glass as a medium? Kasi you mentioned before, pero for the benefit of those listening, kasi FA ka ang background, pero hindi mo pa siya ginagawa nun, no? Ngayon mo lang siya, recently mo lang ulit siya parang in-explore at parang in-embrace. So, what led you to that? Sino nag-invite sa'yo? Paano ka Budol. napadpad doon sa mundo ng glass? Mm-mm. Ever since gusto kong bumalik talaga sa art world, na hindi ko lang kung paano. I mean, tinatry ko mag-paint, hindi ko siya magustuhan. Mhm. Parang paint, hindi ko siya magustuhan. Tapos 2022, actually may nakilala din akong friend na from Paris na tuloy mo kaya yung yung fine arts mo, ganyan. So, oo nga gusto ko talaga. As in, gusto ko naman talaga ito, back of my head, parang alam kong gusto ko siyang gawin. Mm. So, hindi ko alam kung anong medium. Hindi ako dati ang gamit ko watercolor. Tapos, mas fascinated ako sa nakikita ko ng true to life na hindi lang flat. Okay. Na 3D. Kasi yung course ko, parang short background lang. More on product, industrial design yung course ko. Okay. Ah, So more on product designing siya. So more on from sketch to actual product yung mga ginagawa namin. So parang, feeling ko, naging influence din yun na parang gusto ko nakikita ko ng actual Mm-mm. yung mga nangyayari.
And then, ba't ako napunta sa glass? Parang fascinated ako sa mga crystal, sa mga gemstones, sa mga kung ano-anong kumikinang. Parang fascinated ako sa ganun. Parang na-attract ako pagka makinang yung something na... Sparkly, pretty things. Yes. Oh, I parang love that. ganon. Parang tinamaan ng ilaw. Ganda. So, tas may friend din naman ako na metal sculptor. Ba't di mo explore yung glass? Kasi parang hindi pa din ganun kadami ang glass sculptor sa Pilipinas. So, in-explore ko. Inaral ko siya, research kung paano ko siya i-execute. So, yun. Punta ako sa glass. Nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko paano siya kahirap gawin. Ang hirap niya i-cut. Kasi ang tigas-tigas niya, diba? Ang hirap niya i-cut. Kaya ang hirap niya i-polish. Sugatan. Dami kong sugat. Yung alam mo, yun yung sure ka na you want it kasi kahit na ang hirap niya, tapos parang inisip ko yung mga shards, like Gusto mo talaga. dangerous. Oo. Tsaka hindi lang siya like before. Ang dami mong hobby na gusto. Pag may discover kang hobby, di ba? Na parang, ay gusto kong gawin to, aralin ko to. Akala ko ganun siya. Sabi ko, sana hindi ganito to. Hindi naman pala. So until now, ginagawa ko naman siya. Do you still remember the very first time na eto na yung glass? Ito try ko na kung anong gusto kong gawin. How was the first experience like? Wala talagang parang nakapigil sa'yo na ayoko na pala nitong hassle. Wala talaga. Meron. Ang hirap kasi talaga niyang i-polish. Tapos tatalsik-talsik. Tumatalsik siya pag wala kang proper gear, kung wala kang proper equipment. So, yun. I mean, siguro part din ng journey yun. Yung parang pagsusukuan mo yung ginagawa mo. Madidiscover mo kung paano mo siya gagawin on your own. So yun, parang ang laking tulong din na ba't ako nahihirapan dito. Yung pala, madidiscover ko na ito pala dapat. Parang lesson din siya. Kasi, in a way, madadamat yung mga nasa ibang art world. Hindi ka tuturuan. So may mga gatekeeper. That's true. Well, Pero naman. realize ko, oo nga naman. Ba't naman lang ako tuturuan ng basta-basta? Ako nga, nung na-discover ko ito, parang hindi ko naman, parang, ang hirap na ito i-share, lalo kung hindi ko naman makakilala. So, yun. I think it's about finding, parang in any industry, merong mga gatekeepers. Tapos baka hindi mo pa nahahanap yung parang mentor or Genuine the people. one na gustong i-share yun. Alas genuine talaga na Especially turuan ka, di ba? Oo, since it's also like, hindi siya ganun popular na medium, no? So, with finding that love for glass sculpture, ano yung, meron ka bang big goal na that you're excited about in this art form? Of course, ang goal lagi ng isang artist, makapag-show ng solo show. Invite ko kayo. Pagka nagkaroon na. So, solo show and of course, international show. Yes. Yun ang parang... Say it and it happens. Yes, totoo yan. Bumili naman Hindi siya. ko next week na nga to eh. The power, why not? Kung go-getter tayo, baka bukas meron na. Diba? Yun. Very interesting. Very interesting. Pero alam mo ano pang interesting? Oh, yes. Marami pa tayong malalaman kay Yos through a Worth It ba Rapid Fire. Let's go. Ito na. Yes. So ngayon, Tito Boy, abunda muna kami, Okay. Sir Yos. Ang kailangan mo lang sabihin is, worth it or hindi mo na uulitin. Worth it or hindi ko na ulitin. Yes. Okay. Pwede mo siya i-explain later. Pero ngayon, ano ka muna, alisin mo na ang overthinking. Yeah. Wala mo nang ibang iisipin. Worth it lang or hindi na uulitin. Are you ready? Ready? Okay. This episode of Worth It Ba is brought to you by Salmon. Life is full of big decisions, career moves, big purchases, and everyday financial choices. That's why having the right financial tools can make a difference. With the Salmon app, Filipinos can access helpful features like credit, savings, and convenient payment options, all in one place. If you're looking for smarter ways to manage your finances and plan your next big move, visit salmon.ph/app to learn more. Salmon, helping you make smarter financial decisions. Finale episode na to kaya wala na tayong preno. Let us begin. Worth it ba bumili ng sobrang mahal na custom designer suit para sa isang event kahit alam mong isang beses mo lang mapipicturan para sa Instagram feed mo? Hindi. Ano? Hindi ko na ulitin? Hindi mo na ulitin. Hindi. Okay. Na. Worth it bang mag-book ng biglaang international flight ngayong gabi? Yes! Yes! Salamat. Yes. Yes, agad. Yes, agad. Oo. Yes. Basta ngayong gabi, game. Okay. Yes. Pero try mo ituloy kung mag-iiba. Para lang magkape o mag-unwind sa ibang bansa over the weekend. Yes pa rin. Oh my God! Para Yes. iba talaga ayain to, no? Oo, Ang travel, yes. Worth it bang mag-invest sa mamahaling skincare kahit puyat ka naman araw-araw?
Actually, hindi ako masyadong skincare. So, Okay. hindi. Worth it bang i-turn down ang isang super laking brand deal na 7 digit ang bayad dahil lang hindi mo bet ang kulay at aesthetic ng branding nila? Parang hindi naman. Okay. Hindi worth it yun. Parang ako yung natakot. for Parang that hindi naman. question. Worth it bang bumili ng luxury watch or high-end gadget bilang self-reward kahit medyo iiyak ang savings account mo ng 2 linggo? Ay, hindi naman. Pero pangarap ko magkaroon ng luxury watch. Pero hindi naman para mag-suffer. Nag-explain agad. Hindi pala, hindi. Sorry. Hindi muna. Nag-guilty siya. Hindi. Worth it bang mag-invest sa 3 townhouse ngayong taon? Ngayong taon? Siguro hindi. Ngayong taon eh. Siguro sabi niya 2 lang. 2.5. Ano lang. 2 townhouse plus isang condo. Eto, worth it bang maging freelancer kahit hindi guaranteed yung salary mo monthly? Yeah. Hindi ko ma-advise, pero worth it siya for me. Okay, we can explain that later. Worth it bang i-push mag-host at tumalon sa stage kahit puyat, pagod at paus ka na just to prove na ikaw ang ultimate professional? Hindi. Ayoko mapilayan ulit. Ay, may ganun Okay. nang nangyari. We can come back to that later. Okay, Pero, let's see. ang ating $1 million question, Ate Joel. After all of this, after lahat ng mga nabubog, literal na bubog sa katawan mo, sa puso mo, dahil sa mga choices mo, worth it ba itong lahat? Yes naman, worth it. Yes! Worth it siya! So ngayon balikan natin Okay. yung ibang mga Explain na gusto natin niyang yung mga- i-explain sa rapid fire. Iba Okay. ginanon niya eh. Oo. I think very interesting. Unahin natin yung travel. Oo. Na hindi mo pa natapos, worth it na sa kanya Oo. agad. Okay. Bakit worth it yung mag-book ng biglaang international flight ngayong gabi? Based on experience, nagawa Yes. din nila. Pag may mga friends kang alam mo na, ay, Biglaan. biglaan. Lalo na pagka ang mura bigla ng ticket, pag same day or tomorrow na yung flight. Hindi naman siya impossible. I've never tried that. I'm so Minsan talaga may curious ganun na now. parang, di ba, pag malapit Mga na. nagsisil bigla. like, So, saan ka napunta na yung very Gina mami yung gabi? Nagawa mo Oo. na yun? Yung pinaka-sponty. Oo. Mm-mm. pinaka-sponty. Yung pinaka-sponty, mga Boracay lang yan. Okay, Pero pag okay. international, siguro, yung Bangkok, Thailand siguro. Mga malala. Hindi man like, tonight, siguro mga 3 days or 1 week Okay, before, okay, ganyan. okay. Yun. So, wala nang time. Yung Boracay yung pinaka, kasi madali lang Same eh. day, Oo, parang oo. same day or tomorrow na. So, kapag tinext ka ng tropa, pwede ba tayo mag-Thailand in 3 days? G ka agad. Wala nang isip-isip. Lalo na kung libre ba naman niya, why Ah, not? yes. Kung libre naman yung ticket, why? Oo. Sino ba naman ako para tumanggi? Di ba? Mm-mm. Oo. So, ayun yung isa nating babalikan. Okay. Eto, yung sa skincare din, very, very light. Mag-invest sa mamahaling skincare kahit puyat ka araw-araw. Sabi mo, hindi. And I'm very grateful kasi meron akong, nag-promote. Si Mayora, yung skin clinic ko. So, siya yung nag-aalaga ng skin and si okay. CNC Aesthetics. So, hindi niya na masyado naiisip yung mga ganun. Hindi ako masyadong, tamad ako naghihilamos naman ako from time to time. Thank you. Buti naman. Time to time. And hindi kasi ako nagsasabon ng mukha. Like, hindi talaga Kayo everyday. yan. Ito yung mga lalaki na parang walang ginagawa Hindi masyado. Pero everyday. parang, Gifted lang sila. Oo. Siguro pawis. Malaking tulong yung pinapawis ko siya. Pag-usapan din natin, bumili ng luxury watch or high-end gadget bilang self-reward kahit medyo iiyak ang savings account ng 2 linggo, you said, hindi. Eh, have you done this before? parang hindi pa naman. Okay. Kung luxury, hindi siya para Gadget. mag-suffer yung savings just to buy it. Unless, siguro kung like yung watch, pwede mo ibenta. Mhm. Parang, kung i-gastit mo yung sarili mo, investment to. Kahit mag-suffer yung savings. Pero hindi. Parang never ko pa siyang ginawa na parang para mag-suffer nga yung savings. So, anong strategy mo kapag may gusto kang biling luxury item? Meron ka ba? Kasi iba parang, if I can't afford it 5 times, hindi ko siya bibili. May mga ganun ka ba? Yeah, siguro same. Pagka hindi malalim ang savings, pagka bibili. No? Mhm. Diba? True, Something true. like that. Okay. Meron pa bang I think itong last Ayun, one. yung push mag-host at tumalon sa stage kahit puyat, pagod at paus ka na just to prove na ikaw ang ultimate professional. Parang hindi naman. Sabi mo hindi. Ayoko. Why? I mean, parang hindi ko risk yung health ko. Wow, nasa health na agad. Okay. Ay, hindi ko risk yung baka mapilayan ako just to prove something na kaya ko naman i-prove in other ways. Okay. Tsaka kapag I see. na-hassle kasi yung health mo, parang mas marami kang work na matatanggal. Oo, Totoo, diba? yun yung mas marami Pag kang nagkasakit mamimiss. ka na, tapos freelancer ka, parang shocks maapektuhan ng ibang mga bagay. Yes.
That's That is so true. Okay, I love that. Thank you for that, for the explanation and everything. What I'm curious about, no, parang you said yes to a lot of big investments early on. No? Parang sunod-sunod yan. And sabi mo nga, like, high risk talaga. How, as a freelancer, given na meron ka rin nung, syempre, you're just still thinking about yourself. But how do you protect yourself for the future din? Parang how do you future-proof yourself? Parang wala pa ako dun sa part na. Parang hindi ko pa nga alam kung paano. I mean, Okay. Okay lang. siguro, careful na ako ngayon. Mhm. Mas careful na ako ngayon talaga sa mga ginagalawan ko. Like, hindi na ako nag-waste ng energy sa something na, like, masasaya lang. Pero from time to time, okay lang mag-have fun. Hindi na ako intense before na parang laging lumabas, go. Twice a week, thrice a week, go. Ngayon, hindi na. Like, mas na ako, careful na ako sa mga choices ko on a daily basis. Ngayon. Okay. He is in his intentional era. Oo, Yes, mas that's the right intentional, word. mas careful na. Mhm. And I guess, siguro since nagbeta ka na rin naman ng insurance, like, kinover mo na rin yung mga ganong savings, emergencies, and those, He is ready. Okay. And then, next step na, one step at a time siya. Bilang inuna na niya yung mga property. Yes, oo. Actually, I am also curious kasi sa ibang mga tao, of course, ito na rin yung definition of like financial stability. Oo. Pero bilang ito ang irealidad mo na at an early age na tumalon ka na rin sa mga ganun agad. For you, what is your definition right now ng financial stability? For me siguro, yung hindi ka na may stress kung paano yung next coming months. For me, that's stability. Yung peace of mind. Kung meron kang peace of mind na poproblemahin ko ba to, parang hindi na dapat. So, for me, that's stability na. Yung, I mean, wala ka ng problema wala ka ng binabayarang expense or utang man sa bangko. Yun, siguro. I mean, kung meron man, like, alam mong kayang-kaya mo na. Namamanage. Oo. Hindi ka ba stress? Hindi Hindi ka na may stress. Okay. I love that. Would you say that's also your definition of what success is na? Or how has that changed for you? For me naman, siguro yung feeling ko success is based on your dreams. Siguro yung success ko is So ngayon, yeah. makapag-show nga international. Yun. That's my definition of success right Mhm. now. Oo. Pero kasi diba, nababago din yan in a way. Pero for me, yun Like, yung if we ultimate compare goal. mo, nung your 20s, what was your version of success? Oh, true. Compare natin sa ngayon na makapag-show ka. 20 siguro blurred lahat ng future. Hindi ko alam. Kasi nga, Mas hindi ko alam lang. yung gusto ko sa buhay. Okay. So kung ano yung meron ako nun, parang, ayun nga, dahil ginusto kong kumuha ng properties. Kailangan ko lang bayaran. So kung ano meron, go. So kaya blurred yung future in a way. That's okay. So yeah. ngayon, parang mas clear na sa akin kung ano yung mas gusto ko. That's why, yun nga. Ano nga yung question? What is your, to compare lang yung version of what your idea of success Yeah, the was idea in of your success. 20s, pati Yun nga, ngayon. Siguro, mas clear na yung vision ko na ito yung gusto ko. Na once na ma-achieve ko yun, parang one down na success. Oo. Siguro, syempre, hindi lang naman isa yung For gusto sure, mong goal, yeah. di ba? Madami kang ibang gusto gawin. For me, that's my success for now. Yeah. And of course, madala yung parents around the world, yung mga gano'n. Yes, Kasama again, yun. say it and it happens. Yes. Mhm. Tsaka matagal yun bilang ang daming mga squares ng glass. Parang matagal pa bago makapag-show. Ang dami Marami pang True, marami true. pang mga bubog dyan. Yes! Oo, ano mangyayari. But I think before we end this episode, marami tayong listeners na baka gustong maging kagaya mo. na So maraming in this episode, hindi tayo magi-gatekeep. If there's anything that you'd like to share na sana narinig mo din nung ikaw yung nagsistart before or nung ikaw yung kailangan ng guidance before, ano yung pwede mong maging tips sa kanila na parang kumbaga ikaw naman yung nag-guide sa kanila? Parang work smarter. Not just harder. Alam ko, okay din yung work harder talaga. Pero work smarter, parang for me, mas meaningful siya in a way. O nga, work harder ka ng harder, pero yung outcome ganito lang. What if mag-work ka ng smarter and dalin mo yung sarili mo sa mas kung saan ka na-appreciate? Diba? Kasi minsan may times na ipipilit ko yung sarili ko sa ganito, hindi man ako para doon. So, kung narinig ko yun ng early on na dapat mas focus ako dun sa mas magaling ako from the very beginning, baka mas bigger pa yung mas na-achieve ko agad.
So for you, working smart means parang playing on with your strengths na agad-agad. Kasi parang, magaling ako dyan. Sige, let's go double down. Parang i-feature mo agad yon. Ay, magaling ako dyan. And know your worth. Pag alam mong magaling ka doon, ayun yung ipakita mo. And eto ko. Parang paghirapan nyo din. Paano yun? Tsaka hindi ipilit. Kung halimbawa hindi ka talaga para doon. May ibang para sa'yo. Tapos mas bongga yun. Pero minsan kasi nag-work din yun na hindi ka para doon. Tapos, like, I mean yung hosting. May parang magic pinilit din ko, yun eh. Diba? Parang feeling ko, ano yun eh, parang accomplishment sa akin yun. Na parang, ay, nakapag-host ako ng gano'n. Na parang nung bata ako, hindi ako makapag-raise ng hands recitation. Felt. Diba? So, yun. Agree. Nakarelate ako doon as a shy girl also. Sa Never former shy girl. Na very, never parang, oo na lang, sige, we'll figure it out after. So there's also a gift in just saying yes din. No? Siguro parang balance, no? Meron pa ba? May mas-suggest ka pa? Mabibigyan tips sa ating young children. Sa mga young children. Kung kaya mo mag-risk, go for it. Pero kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Kasi ang daming magsasuffer. Diba? I mean, people around you might suffer din sa mga decisions mo. Be careful with your decisions talaga. Yun. And kung high risk taker ka, go. Basta, panindigan mo. Panindigan mo talaga yung mga decisions mo sa buhay. Huwag mong sukuan. I love Very that. beautiful. Another thing that I really appreciate about sa kwento din ni Yos, no, is lagi siyang merong friend na nire-refer, no? So, paano mo in-expand yung social circle mo? Because I think that's also very important. The people you surround yourself Mga tamang with. tao. Oo, na ini-inspire ka na ganahin, na pumunta dito at itry to. Inimbita ka na gawin to, umuo ka na lang din. Ano yung like inikutan mong mundo, or were you intentional parang I want to have a lot of friends and stuff, or yeah? Ako naman, di ganun kalaki yung circle of friends ko. Siguro, isang magandang advice na napulot ko din doon sa insurance industry, sa group ko doon, sa company na yun. Parang always, samahan mo lagi yung taong mas magaling sa'yo. And samahan mo lagi yung mga boss mo. Yung mga, alam mong successful doon sa ginagawa nila. Kung gusto mong matutunan or ma-adapt yung ginagawa nila. So parang, naging ano ko din yun na parang, I mean, may negative na parang minsan, magsasama sa mas mababa sa'yo. I mean, yung parang hindi mas magaling sa'yo. Parang, syempre, may time din na ikaw naman yung mag-share. Diba? Ng mga natutunan mo. So, yun nga, mas tumatak din sa akin yun na parang sama ka sa mga mas successful sa'yo. Or yung parang buhay na gusto mo, no? Oh, yeah. Yung nakaka-inspire for you. Na-inspiring. And then give back. And then para give hindi ka back. lang take ng take. Tama. Okay. I love that. Ganda nun. Very meaningful conversation. Oo. And para sa ating mga listeners who nauga sa buhay mo and wanna follow you along in your journey, kung gusto nila makita yung mga glass sculptures mo, where can they find you? What are things to look forward to? Yun lang. Sa social media o si Yoson. Just type it on Facebook, Instagram, and TikTok. Yun lang. And yung buhok pala, hindi ko na-promote. Wow! Hindi, kasi galing ko lang. Sobrang dami niya talagang ginagawa, guys. Okay. Hindi kasi kahapon, alam mo ba, may na-meet akong owner ng isang salon na sobrang ganda. The Block by Junie, Sierra, and Co. And yung partner niya si Kim, in-invite niya ako sa salon. Last week lang yon. So tapos sabi ni Mela parang may schedule ng 5. Sabi ko, wala. Parang sayang naman. Minasik ko agad yung salon. Sabi ko kahapon, punta ako dyan para magamit ko tomorrow para ma-ayos yung hair ko. Kasi yung hair ko sabog. So inayos nila kagabi. So thank you. Ang ganun naman ito sa hair mo. Makita mo naman yung hair mo. Yun yun sa BGC. Ayun. Yes. Alam mo, para talagang embodiment na talaga ni Yos yung go-getter siya sa kahit anong aspeto. Ganon siya kadaling kausap. And I think isa din sa mga gusto ko na pick up sa mga naging chikahan for today is with everything that he's done, even nung mas baget siya and sa mga opportunities na na-offer sa kanya ng life, he just continues to show up. And you would not believe talaga, mga ka-worthy, kung ano yung wonders na makukuha nyo just by showing up. So I think yun lang naman yung gusto ko din i-share sa inyo na sana napulot nyo sa story niya is continue to show up.
Yeah, no, show up and receive, say yes, be open to these things. Tas, kasi may choice ka eh. Kung ma-realize mo that it's not something you want to do, pwede ka namang umalis after. Pwede At ka least naman na-expose ka pivot. dun. Totoo. So, ang ganda. Ang ganda ng season ender nito, no? Sa lahat ng mga choices nyo, if you're thinking kung worth it ba o hindi, the only way to find out is to actually try. Yes, walang ibang way. Kailangan nyo talagang i-try yun. Yes. And yun ang tunay na flex, di ba? Na Mm. na ginawa mo siya, na hindi ka nag-overthink at nag-worry kung mag-workout ba to. Nilaban. Ganyan. Yes. Ang Ganda. tunay na flex ay Ate Joel, 'di ba? Yung talagang ang dami mong gustong i-try sa life tapos tatalunan mo and then kung mag-workout it's also because of you. Kung hindi mag-work, may natutunan ka pa rin and you can take that learning sa mga next mo pang gagawin in life. I love it. I love the season finale. Yes, thank you so much, Sir Ross. But yes, para sa mga, parang kahit ano yung choices na gawin nyo, whether that's chaotic man or parang mas intentional na, basta alam mo, it's for your future self. You're setting it up for your future self to have that win. And yun yung game plan sa buhay. You'll figure things out along the way. Merong mistakes, pero there will always be help and you will be provided for when you need Of course. it. And speaking of help, mga ka-worthy, huwag kayo mag-alala dahil hindi nyo kailangan mag-isa. Wow. Oh, Parang you're very never inspiring alone. naman nun. Oo. So you guys can use Salmon to manage your finances better, smarter, and with total style. Simple, safe, and built for the modern hustler. You can download the app or visit salmon.ph/app. Yes, ang saya. Thank you naman, Salmon, for this super fun adventure. Ang saya. Ang dami. Hi. So, given all of that, we will ask you one more time. Mga hosting end the gigs. season. Yes. Oo. Mga hosting gigs, yung mga travels, yung mga bagay na nag-yes ka kahit di ka sure kung ano mangyayari. Para sa huling pagkakataon. The $1 million question. Go, Ate Joel. Worth it ba? Yes. Yes! Worth it. Worth it. Once again, welcome to Worth It Ba? This has been Joelle. And this has been Erica. We'll see you soon. Sana soon! Bye mga ka-worthy! Thank you, thank you! Life is really just a series of decisions. Some amazing, some questionable, but every single one teaches you something. This has been Worth It Ba with Erica Lucas and Joelle. The views and opinions shared in this podcast are based on the personal experiences and perspectives of the hosts and guests. These conversations are meant for storytelling, reflection, and entertainment purposes only. They should not be taken as professional financial, legal, or life advice. At the end of the day, every decision is personal, so always consider your own situation before making one.